Hello guys, for today's video ay samahan nyo kami pasalamatan ang isa sa pinakamagandang isla dito sa Barangay Tara, ang Pungtod Island. For more videos, don't forget to click subscribe and click the bell button. O kaya napag-isa natin, tara kami sa natin panoorin ang video. Ayun na nga guys, nandito na kami sa Pungtod Island at ako ay excited na ibahagi ko sa inyo ang aming unexpected na picnic sa isla na ito. Napakaganda ang isla na ito at very refreshing. Bago tayo magpatuloy, isa mo ng pamanakasang shout out kina John Dib de los Reyes, Liza Badinas Mara Gomez, Marilyn Magno Vlog, and Sir Paulo Abalin. For more shout out, please leave your comment down below. Tanghali na nang kami ay matuloy at tuluyang kami ay makaalis. Ito ay dahil sa sama ng panahon. Ang aking mga kasamahan ay si Nanay Itri, ang may-ari ng bangka na aming sinasakyan, si John Ri, Regeline, Monica, Janjan, at ang aming boat captain na si Kuya Elmer. Excited na ang lahat sa unang pagkakataon na mapuntahan ang isa sa pinakamagandang isla dito sa aming lugar, ang Pungtod Island. Subalit kailangan nating gamitan ng tikin o ng sagwan palabas ng lawan ng isla. Sapagkat sa paggamit ng tikin ay naiiwasan dito na masira o masagasaan ang mga sanga sa makipot na daan na ito ng mga mayayabong na dahon ng bakawan. Habang kami ay palabas ng lawa na sagana sa napakagandang bakawan, ay may nakasalubong kaming bangka na galing ng isla ng Bantag. Kinakailangan naming magpagilid at mag-atras sila ng bahagya saka kami makaabante. Paglipas ng ilang sandali, kami ay tuluyan ng nakalabas ng lawa at maayos namang nakapasok sa lawa ang aming nakasalubong na bangka. Ang Pungtod Island ay maaari mong lakbayin ng humigit kumulang sa 20 hanggang 30 minuto mula sa barangay proper gamit ang mga bangkang dimotor. Sa ating paglalakbay patungong Pungtod Island ay ating matatanaw at madadaanan ang magagandang isla at ganun din ang mga pambihirang mga rock formations, mamamangha ka sa ganda ng tanawin. Habang kami ay patungong Pungtod Island ay natatanaw namin na napakalalim pa ng dagat sa isla. Sapagkat tuwing low tide mo lang ma-enjoy ang iyong pamamasyal sa islang ito. Dahil sa pangyayaring ito, naisipan ng aming kapitan ng bangka na doon muna kami maghintay ng hibas sa harap ng Pungtod Island na tinatawag na Inatkawon Island. And finally guys, nandito na kami sa Kalingayawan Island at naging surprise visit ang aming pagpunta sa islang ito. Pagdaong namin sa baybay ay sinalubong agad kami ng mga nakatira dito at napaka-accommodating nila sa kanilang mga bisita. Ang mga nakatira rito ay ang mga kamag-anak ni Ate Tring, ang may-ari ng bangka na aming sinakyan. Tuwang-tuwa naman sila at sila ay aming nabisita at ipinasyal kami sa mga bahay ng kanilang mga kamag-anak. Napansin ni ate na mayroong video at siya ay bahagyang nahiya. At sabi ni Ate Tring ay magkaway sa mga manonood sa vlog, si ate ay isang deaf and mute. At ito na guys, tara nang mamasyal. Malinis at napaka-aliwalas. At higit sa lahat, walang stress sa lugar na ito. Habang kami ay lumalakad at namamasyal sa kanilang mga kapitbahay,
ay may napansin akong labong na nasa tabi lang din ng kanilang bahay. At kung gusto mong lutuin at ulamin, kumuha ka lang sa harap lang mismo ng iyong bahay. Tignan nyo naman ang bahay na ito, napakaganda, napakasimple at napaka-presko ang bahay na ito. Pagkatapos naming maglakad-lakad sa isla, napagod na kami at si Ate Itring ay mayroong kwento tungkol sa isla na nasa harap lang namin. Noong araw daw ay mayroong bata na nakakita ng malaking isda at ito ay kanyang hinuli gamit ang kawil. Siya raw ay hinabol ng isda hanggang sa baybay dito mismo. Habang si ate ay nagpapitas ng buko para sa merienda. Napakasarap ng bukong ito at ang buko naman ay isang pamatid uhaw, lalo na kapag mainit ang panahon. Kahit sa Tara, marami nitong buko. Kaya, andara. Haha guys, mukhang gutom na yata kami dahil tanghali na, pasado alauna na ng hapon, subalit kami ay hindi pa rin nakakapananghalian. Dahil ang aming plano, kami ay manananghalian doon sa Pungtod Island. Ayun na nga guys, pagkatapos halos ng 1.5 oras ay naghibas na rin at kami ay lalarga na at pupunta na kami ng Pungtod Island. Finally guys, for the second time around ay makukulayan na ang aming plano na pasyalan ang Pungtod Island. Malayo pa lang ay natatanaw na ang isla na mayroong tayong nakikitang puting buhangin. Isa itong indication na maaari na tayong magdunggo sa isla. Madalas sa isla na ito ay malakas ang hangin at malalaki ang alon. Kinakailangan na mag-ingat sa paglalakbay dahil ito ay open sea, kaya malakas ang current dito, but then finally dito na kami sa Pungtod Island pagkatapos na kami ay may stranded sa Kalangayawan Island kanina. Para tuloy-tuloy tayo sa ating adventure ay pakikita ko agad sa inyo ang highlights ng isla sa mga rock formation, white sand at maging ang napakagandang dagat nito. Sa bungad pa lang ay makikita mo na agad ang white sandbar na ito na nakalutang sa gitna ng dagat. Kinukubaran nito ang mga rock formation na sa paikot nito. Kita na? Ayan guys, magandang araw sa ating lahat. Then dito kami ngayon sa Pungtod Island. Isa ito sa pinakamagandang isla na matatagpuan sa Barangay Tara. So ito kasama natin sila si Ate Chris sa kanyang mga anak para mag-picnic. Although masama ang panahon ngayon, pero napakaganda kasi ng lugar to, kaya ito ay isa sa aming mga pinupuntahan. Ayan. So guys, ito yung mga kasama namin. Ito si Kabarata kayo sa dali. Pakita mo na kayo. Ayan, ito si Monica. Yan. Then ito naman si... Pakita ka. Yan. Pakita ka. Isa mo na. Ayan, si Regeline yan. So sila yung aming mga kasama dito sa aming adventure. Although malakas yung alon, pero maganda. Then, dito naman sa likod ko, kung makikita nyo para ka nasa 100 Islands, o diba, nakakita nyo yan, yung mga rock formation na yan, ang gaganda. Then, yung dagat ay napakalinis talaga tignan. So, napakaganda ng area na to. So, maganda sana siyang langoy papunta doon kasi lang, parang nakakatakot na dahil nga sa lakas at saka sa laki ng alon. Then ito naman tayo sa part na to. So tuturo ko kayo ngayon sa Pungtod Island. Okay. Dito naman, kung mapasin ninyo, malapad yung area siyempre at malawak. Then yung alon, ayun, malakas nga nga rin ngayon. Then pero napakaganda. Yan. So ito naman, sa view na to,
Doon ka banda. Sa view na to, makikita mo ito yung dalawang matataas na rock formation. Yung naka-spread na yan, saka ito. So, pero sila siguro yan ay mga matitipay. So, magaganda yung mga formation ng isla ng Puntod Island na to. Kami ay mangunguha ng share, ito. Kasi nga wala kaming ulam, walang isda, kaya ito na lang namin manguha kami ng share. Tara, samahan nyo kami manguha ng share. Medyo malakas ang agos ng dagat, pero kaya natin yan. Tara. Tetring! Ayaw kayong videoan dito? Yung ganabot na? Lumakas ka ng alin yan, ha? So, kapagod guys, malakas. Oo, no? Ayan. Hindi sa buhay, kailangan talagang ang lakas. Oh, God. Ito. Papa. Malakas. Kaya naman ito. Yeah, tingnan natin mga. Wala nga itong alam nung. Meron sana akong kutsilyo doon. Meron sana akong kutsilyo dyan. Eh, doon sa kabila, tingin na natin kaya meron dyan. Ha? Wala ka mati. Wala ka na kutsilyo. Tara. Ganyan hindi. Oo. Marami kasing wala. Yan ang mga hunter ng shell. Wow! Malayo na yan. Ang ganda. Meron. Malaki. Kaya nga malaki. Yan. Dito ka dali. Anay. Masanay ka. Oh, sayo. Ang ganda. Gusto ka mga Dito rin. Wala pa yung pangasin. Ito yung kutsilyo. Ay, ito. Ang daming black. Ito, oh. Ito yung lalagyan. Ito. Wait lang. Yeah. Ito natin nagkapang dati yan. Luar na yan. Ang ganda. Ay! Nahulog. Ano? Naklop. Lutin muna natin. Maglukay muna tayo. Pagkatapos naming manguha ng shells, ito ay amin nang lulutuin sapagkat wala kaming uulamin ngayong pananghalian. Samantala ay amin na rin inahanda ang aming lulutuan na kailangan naming maglagay ng 3 bato upang mayroon tayong malagyan ng kaldero. Sadyang madiskarte ang aking mga kasamahan kung paano magluto ng ulam at kung anong aming gagawin.
Sa ganitong mga pagkakataon, tayo ay naging madiskarte upang masurvive natin ang ating sarili sa mga ganitong sitwasyon. Pagkatapos ma-set up ang aming lutuan ay sinubukan kong magsindi ng aming panggatong upang kami ay makapagsimula ng magluto ng aming ulam sa tanghalian. Subalit ito ay basa, hindi ko nagawa na magpasindi sa aming lutuan. Mabuti lang at meron silang matinding diskarte upang magsindi ang aming panggatong. Sa pagkakataong ito, kami ay magluluto ng shells na walang asin at wala ring pang-asim. Pero napakasarap ng lasa nito kahit ito ay napaka-natural at tubig dagat ang aming ginamit sa aming pagluto ng aming ulam ngayong tanghalian. Yan. Treng, hindi ka pwedeng sabaw? Ha? Ha? Kulang tayo sa tubig. Ha? Kulang? Ito na. Yan, ito na. Fix na siya. Mamaya pag-uwi natin sa katay magkain ng pangasin. Di ba yung sinigang? Ganunin na lang. Habang niluluto namin ang shells na aming nakuha kanina para sa tanghalian, ay naisipan namin na pumunta ng gilid ng baybay upang mangawil kahit kami ay walang kain. At napakaswerte rin at kami ay nakahuli rin ng isda at yun ay isa rin sa aming mga inihaw na ulamin ngayong tanghalian. At itong nahuli ni Ate Itring ay napakatabang isda na kung tawagin ay kaputpot. At ito na guys, atin nang ihawin ang mga isdang ating nahuli ngayong tanghalian. At tignan nyo yung isa natong isda ay gusto pang makawala dahil ito ay napaka-fresh at bagong huli. Kumbaga mga buhay pa yung mga isdang ito. And this is it guys. Tayo na ay kakainan ng ating tanghalian. Let's enjoy our lunch this day. Pagkatapos ng 2 oras dito sa Punctoad Island, kami ay uuwi na rin at ang lahat ay nag-enjoy sa aming ginawang picnic dito sa napakagandang lugar na ito. Guys, doon na kami guys. Wow. Yeah. Yang ano palangga? Yan. Hindi lang. Adumulda yung mamula. Adumulda. Baka kami, thank you.